Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Angelito Oquiñena, si Brother Lito po. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa mga prayers na ginagawa rin ng kapatiran. Na ako po ay nakasaksi na naman at natupad sa aking buhay ang kahilingan na pagilingin ako sa sakit na sleep disc. Ito po ay isang kondisyon na mahirap pong gumalaw, mahirap po yumuko, at talagang halos hindi kayo pinapatulog sa sakit. Hindi po kayo makapagtrabaho, talagang halos nakika lang kayo maghapon. Sa awa tulong ng Diyos, sa kahilingan ng mga kapatiran, ay nakaranas na naman po muli ako ng kagalingan. Talaga pong totoo na nagpapagaling ng Panginoong Hesus. Hindi po instant ang nangyayari. Ito po gradual healing na ilang beses nga pong hinihiling sa kapatiran na prayers mula sa pamamagitan ni Brother Willie. Ngayon po, nakakalakad na po muli ako. Nakakatayo, nakakapagtrabaho na normal. Hindi po kagaya ng mga nakaraang buwan, talaga po sobrang sakit. Isang linggo po ako nakahiga, hindi po ako makagalaw, at ang daming pain reliever po talaga iniinom ko para lang po makatulog ako. Kaya muli, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Tayo po ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. Napapagalingin niya tayo sa ating mga kahilingan. Maraming salamat po sa mga kapatid, Brother Willie, sa Holy Spirit, sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Ama. Maraming salamat po mga kapatid. Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa, ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study, sa ating segment na Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Ngayon po ay Martes ng gabi, July 29, 2025. Live po ang ating programa mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Tayo po'y napapanood ng ating mga ka-Bible study dito sa Pilipinas at ng ating mga ka-Bible study sa abroad sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. At sa gabi pong ito ay ating wini-welcome ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, pero atin po munang papasukin na agad
si Brother Edwin Santiago para po makasama po natin ngayong gabi sa ating paglilingkod. Brother Edwin, magandang gabi. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga giliw na taga-subaybay ng talakayan at kwentuhan with Brother Willie. Salamat po sa Panginoong Diyos sa isang mabuting pagkakataon na ngayong gabi tayo po ay magkakasama. Magandang gabi sa iyo, Brother Willie. Ayan, magandang gabi Brother Edwin at ating ngayong wini-welcome ang ating mga ka-Bible study sa YouTube Live. Meron tayong 21 at sa Facebook Live merong 6 na mga ka-Bible study. Sa mga bago pa lamang po dito sa ating Facebook page at YouTube channel, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po kayong mabigyan ng notification. Pagka tayo po ay may live streaming at tayo po'y may mga bagong upload na videos. Ang atin pong mga schedules ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. At kapag ka naman po linggo, alas 9 ng umaga. Brother Edwin, yung mga ka-Bible study natin na mga nagpapa-shoutout, maganda sigurong ikaw na magbasa noong mga nagpapa-shoutout para at least makabawas din sa aking trabaho dito. Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Sa kasalukuyan po ay meron tayong 21 na live na kasama sa YouTube at pagdating naman po sa Facebook ay mayroong 8 na nanonood at nakikinig. Binabati po natin si Noemi Nebres Visitasyon. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Kay Ans TV, Grace and Peace everyone. Good evening. Listening from Kingdom of Saudi Arabia. Galing naman po kay Terminator. I'm here again. Always present. Pa-shout out po muli. TNX. Sa Facebook, Jerry Liboon, good evening po mga ka-Bible study. Pinabati po natin si Brother Philip Lopez at si Brother Edward Tornedo. Magandang gabi po, Brad Will at mga ka-Bible study. Brad Willie, back to you. Ayan, may umahabol pa yung Nober de los Santos. Nagpapa-shoutout din. Ayun po pala, Norbert de los Santos. Ayan, magandang gabi po, Brother Norbert. Norbert de los Santos, sige po. Happy listening po. Ayan, sige. At siguro tama na muna yung shout-out. Kasi maganda itong ating pag-uusapan ngayon, Brother Edwin. Ito ay meron kasing nag-message sa atin at finorward yung kanyang message na gusto kong basahin, Brother Edwin. Sige po, Brother Willie. Galing ito kay Tristan Ipapo na yung message ay pinadala sa kanya. Vanji Burgos Merila. Ang lalim pala ng kahulugan ng talatang ito, Deuteronomio 32:39. Palagi naming naririnig na binabasa sa mga paksa, pero kagabi ibang klase. Yung nagkasakit, gumaling ka, salamat sa Diyos. Sa tanong, Brad Daniel Rason, sino nagbibigay ng sakit? Sino ang nagpapagaling? Sino ang sumusugat? Sino ang pumapatay? Sino ang bumubuhay? Isa ang sagot, ang Diyos. Tumingin ka lang sa paligid mo, marami mga bagay ang magpapaalaala na mga kabutihan ng Diyos. Hindi mo makakalimutang may Diyos. Ayan. Tapos, ito nga ang gustong linawin sa atin ni Brother Tristan Ipapo. Bro, ang Diyos ba nagbibigay ng sakit? Parang natapik mo na. Hindi nagbibigay ng sakit ang Diyos. Pero sa fanatics, naulang daw nila naunawaan yang talatang yan. Ayan, Brother Edwin, sa ating mga ka-Bible study, lalo yung mga closet, mga exiters sa MCGI. Tanongin natin, Brother Edwin, kung ito bang binasa natin ito na forwarded message, sila man ay kanilang napakinggan na itinuro yan ni KDR. Na ayon dito sa binigay na talata, ang Diyos ang sumusugat.
siya nagpapagaling. Ha? Ang Diyos ang nagbibigay ng sakit, ang Diyos din ang nagpapagaling. Ang Diyos ang pumapatay, ang Diyos din ang bumubuhay. Sige, Brother Edwin, magtanong ka muna dito sa ating mga kasama ngayong gabi kung sila ba ay meron ding ganong napakinggan na pagtuturo. Kahit pa sa panahon ni Brad Eli, kung yan ba ay kanilang nadidinig na ganyan nga ang paliwanag na ibinibigay dyan, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. At sa amin po mga kasama ngayong gabi na katalakayan at kakwentuhan, kami po ay hihingi sa inyo ng kaunting pabor na kayo po ay makijoin, makibahagi dito po sa aming talakayan at kwentuhan ngayon ni Brother Willie. Kayo po ba ay mayroong nadinig na ganyang itinuro ni KDR? Ayon po doon sa talatang ating binasa. Andiyan pala si Brother Ray Chua. Brother Ray, ano ba ang masasabi mo dyan? Baka naman pwede mo kaming bigyan ni Brother Willie ng iyong komento, pananaw, with regards ya, sa itinuturo ngayon ni KDR, Brother Ray Chua. At saka po yung mga iba natin taga-subaybay na pwede po kayong mag-comment at babasahin po namin ang inyong comment na ipadadala, mga kapatid. Sige po. Ayan. Sige, Brother Edwin, kung meron nang pumasok. Ayan, galing po kay Terminator. Ang Diyos pala ng MCGI ay lalabas, hindi Diyos ng pag-ibig. Nagbibigay ng sakit. Yun. Yun ang para kay Terminator, Brother Willie. Yan, okay yon. Sige, salamat sa comment kay Terminator. Yung iba pa sana, magbigay ng kanilang komento dyan para kasali ang ating mga ka-Bible study, Brother Edwin, dito sa ating talakayan at kwentuhan. Opo, ayan, mag-comment lang po kayo at babasahin po namin ang inyong komento. Good evening po mga ka-Bible mates. SSD, kapayapaan po sa lahat. Galing kay Brad Victor Gomez. Brad Victor, baka naman pwede po kami makapaglambing sa inyo na makapagbigay kayo ng comment regarding po dun sa itinuturo ngayon nung tumatayong leader ng MCGI na ang Diyos daw po ang nagpapagaling, nagbibigay ng sakit, sumusugat, etc. etc. Ano po ba ang masasabi niyo po dyan, mga kakwentuhan, mga katalakayan ngayong gabi? Ayan, Brother Edwin, babasahin ko muna yung talata, Deuteronomio 32:39, para madidig, mapakinggan ng ating mga ka-Bible study. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay, ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan, Brother Edwin, sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Ayan, nababasa nyo naman po ang talata sa inyong mga screen. At ang binigay nga dyan paliwanag, yung pinost ng Fanatics, may tanong pa si KDR. Pakita nga uli natin yung message na yon. Yung tatanong Brad Daniel Rason, sino nagbibigay ng sakit, sino ang nagpapagaling, sino ang sumusugat, sino ang pumapatay, sino ang bumubuhay? Isa ang sagot, ang Diyos. Tumingin ka lang sa paligid mo, maraming mga bagay ang magpapaalaala na mga kabutihan ng Diyos, hindi mo makakalimutang may Diyos. Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Dito talagang ang stand ng MCGI ni KDR, yung mga sakit na yan, Brother Edwin, ang Diyos ang may bigay niyan. Opo, ayan, Brother Willie, basahin ko lang itong pinadala ni Terminator. May ganyan nga pong turo sa MCGI mula pa kay Brad Eli na may paliwanag pa nga po siya dyan na minsan daw need daw tayong bigyan ng sakit ng Diyos para maalala natin daw ang Diyos. Ganun ba yung Brother Willie? Nako, ba't naman kailangan pang magbigay ng sakit ang Diyos para si ating maalaala? Tumingin ka lang sa langit, maalala mo na siya, di ba, Brother Edwin?
Oo, talagang magkakontra 'tong mag-ama ina 'to, Brother Willie. Tsaka Brother Willie, bakit naman, kung ang Diyos, gusto gusto niya magpaalala sa'yo, bakit naman yung sakit pa ang gagamitin niya? Bakit hindi na lang yung mabuting bagay para maalala mo siya, 'di ba, Brother Willie? Ang punto ko nga, ba't kailangan ngang sakit pa ang ibigay? Yes. 'Pag tumingala ka lang sa langit at nakita mo yung araw nandiyan ano, at nagbibigay ng liwanag, maalala mo na ang Diyos Pagka pumapatak ang ulan, Brother Edwin, nadidiligan ng mga halaman. Di ba, Opo. noong mga bata tayo, madalas nating madinig kay mami, sa nanay natin, naku, tuwan-tuwa mga halaman. Kasi nababasa sila ng ulan, sila kay nadidiligan. Di ba, Brother Edwin? Yes, Brother Willie, kasi malaking bagay sa isang halaman, Brother Willie, madiligan ng tubig kasi do'n sila kumukuha ng, para sila ay mag-grow, para sila ay lumago, Brother Willie. Oo, ayan. At nandiyan pala si Attorney Eric Lingad, Brother Edwin. Ay, attorney, Nandyan. magandang gabi po. Happy Oo. listening po. Oo, at maya-maya meron ako itatanong kay attorney. Salamat at meron tayong abogado dito, Brother Edwin, para Yes. maging resource person din natin para pag may nababanggit tayo tungkol sa batas ng tao, at least guided tayo ng abogado, Brother Edwin. Tama, Brother Willie, hindi tayo malilisya dahil meron tayong abogado na kasama ngayong gabi. At isang karangalan natin, Brother Willie, na tayo pinapakinggan ng isang abogado ngayong gabi, Brother Willie. Sabi ko nga sa iyo, Brother Edwin, di ba? Ako nakakaramdam ng kasiyahan ng kalooban para ako dito sa ginagawa kong ito na meron ng 9 na taon, Brother Edwin, yung Facebook Live natin. Yes, Brother Willie. Para pakinggan ako ng isang abogado na talaga namang hindi naman yan magiging abogado kung yan hindi matalino, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. At saka hindi tayo pag-uukulan ng oras yan, Brother Willie, kung siya walang nadidinig na tama sa ating sinasabi, Brother Willie. Oo, kaya nga sabi ko para yung isang abogado bigyan ka ng pansin, yung oras niya maglaan siya ng oras para makinig sa atin. Tayo naman pagka ikukumpara sa kanyang natapos, Brother Edwin, sa Yes. kanyang pinag-aralan malayong-malayo naman, Malayo talaga, Brother Willie. Oo, at yun nga din, may mga pagkakataon na ako nagpo-programa, makikita ko, nanonood sa akin, nakikinig sa akin yung dati kong naging guro sa eskwelahan. Brother Yes. Edwin, nung high school. Karangalan sa akin yun na yung dati kong guro sa eskwelahan, ngayon nakikinig sa kanyang dating estudyante, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie, kasi dati siya pinapakinggan mo, ngayon ikaw naman ang pinapakinggan niya, Brother Willie. Oo nga, yan. Kaya ngayong gabi, ayan, dumadami na yung ating mga kasama sa Facebook at YouTube. 30 na ang nasa YouTube Live, Brother Edwin. Meron naman tayong 12 sa Facebook, Brother Willie. Oo, 12 na sa Facebook. Eto na, para hindi na masyadong magtagal, yung talata na Deuteronomio 32:39, tama naman yung Brother Edwin. Nakasulat nababase, no? Yes, Brother Willie, wala tayong dyan, tutol, nakasulat, nababasa, na Oo. yun talaga ang mga nakasulat, nagpapagaling, sumusugat, etc., Oo. etc. Alam mo ba, Brother Edwin, ito matagal ko ng sa loob ng 9 na taon sa Facebook Live. Tapos yung mga nauna ko pang nai-upload na video sa YouTube, mga 2010 pa. Matagal ko na kasing binabanggit na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng sakit sa tao, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo, inuulit-ulit ko yon na ang Diyos kako, hindi naman nagbibigay ng sakit sa tao. Buhay pa si Brad Eli, sinasabi ko na yan, Brother Edwin. Opo, nadidinig ko na din po yan, Brother Willie. Oo, kasi pumanaw si Brad Eli 2021. Sa Facebook Live, 9 na taon na ang live natin na Bible study sa Facebook. Tapos mas nauna naman yung nag-a-upload ako ng mga video sa YouTube. Matagal na panahon ko nang sinisigaw para marinig ni Brad Eli na ang Diyos ay hindi naman nagbibigay ng sakit. Opo. Oo. Kasi Brother Edwin, yun matagal ko ng bait, matagal ko ng pain
kay Brad Eli yun para siya pumasok, Brad Edwin. Opo, Brother Willie. Ang nangyari, hindi pumasok si Brother Eli. Oo. Matagal nang, kumbaga, nakaumang yun eh. Nakaumang yung bitag, yung bait, yung pain. Para si Brad Eli ay mapapasok ko, Brad Edwin. Kasi talagang gusto kong si Brad Eli nung araw, head on. Talagang magsalubong kami ni Brad Eli dito sa Facebook, sa YouTube. Talagang magkaroon ng running debate sa pagitan naming dalawa. Yes, Brother Willie. Kung papaanong ikaw, Brother Willie, ang nais mo running debate, si Brother Eli naman running din ang ginawa. Kaya lang hindi sumagot, Brother Willie. Oo. Kumbaga, sinasadya ko, Brad Edwin, mga ka-Bible study, talaga sinadya ko na bitawan yung ganoong salita na ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit. Kasi tinatawagan ko ng pansin si Brad Eli noong mga panahon na yon na pumasok siya at tutulan niya yung aking sinasabi, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo, kaya lang, ang malungkot, hanggang sa pumanaw si Brad Eli noong 2021, ay hindi niya, kumbaga, hindi niya kinagat yung, yung pain ko na yon. Yung aking bitag, Brad Edwin. Hindi siya pumasok doon sa bitag ko. Ibig sabihin, Brother Willie, hindi mo siya nalanse, ganon, Brother Willie. Yun, ang nakita ko ron nakatunog si Brad Eli. Natutunugan niya na yung aking salita na yun kumbaga talaga yon, pain ko lang yon para siya papasukin. Kaya hindi siya pumasok, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Kasi alam niya kahirat na niya pag nagkamali siya ng Brother Willie. Oo, kasi bilang dati niya akong estudyante, Brother Edwin, alam naman ni Brad Eli na sa mga estudyante niya nung araw, tayo naman yung medyo doon, mahilab-hilab. Hindi ka naman ropor, Brother Willie. Oo, hindi naman tayo school bukol noong panahong si Brad Eli ay nagtuturo sa kanyang mga estudyante, Brother Edwin. Tama po. Yun, kaya si Brad Eli, kahit matagal ko na yung matagal ko na yung patibong na sinasabi ko hindi nagbibigay ng sakit ang Diyos. Lagi ko yung sinasabi. Ngayon, Brother Edwin, wala na si Brad Eli, pumalit si KDR. Sukat ba naman pumasok si KDR dito sa bitag ko na ito? Ang kainaman niya ngayon, Brother Willie, dahil siya pumasok dyan sa bitag mo na matagal mo nang ipinapain kay Brother Eli na hindi naman kinagat. At ang pumasok ngayon si KDR, makikita niya ngayon ang hinahanap niya, Brother Willie. Yan ang ngayon. Yan ang malaki problema ni KDR ngayon. Hindi niya na pag-isip-isip. Si Uncle nga nung nabubuhay ay hindi kinagat. Hindi pumasok dito sa bitag. Dito sa patibong ni Willie Santiago. Tapos ngayon si KDR pumasok, Brad Edwin. Shoot sa balde ngayon si KDR dyan, Brother Willie. Sabi niya nung iba, pasok sa banga. Brother Willie. Sa akin, shoot sa balde yan, Brother Willie. Ayan. Nakahanda na ba ang ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube? Lalo kay Attorney Eric Lingad. Kasi sabi ko, kung siya may time, mag-comment siya kasi kaya kailanganin ko kako yung abogado dito, Brother Edwin Yes, kasi po, Brother Willie, kailangan natin ng legal advice coming from our lawyer, Mr. Attorney Enrico Lingad. Brother Willie. Yes. Ito, para na lang po ito ay madaling maintindihan ng ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Kagaya nung aking nasabi na, nakasulat yan Deuteronomio 32:39. Tingnan ninyo ngayon na ako sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin, ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling.
at walang makaliligtas sa aking kamay. Ito, Brother Edwin, gusto ko lang bigyan ng pansin sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Ang binasang ito na talata ay sa panahon ng matandang tipan, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. At ang kausap dito ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, kasi sinulat ito ni Moises, yung aklat ng Deuteronomio, ay ang Israel, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Ngayon, sang-ayon kaya itong ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube na yung binasa nating talata ay sa panahon ng matandang tipan at ang kausap diyan ng Diyos, Brother Edwin, ay ang Israel. Sige, tanungin mo, Brother Edwin, yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, kung sila ba'y sumasang-ayon doon sa ating punto na yon, na yan sa panahon ng matandang tipan at yan ay sa Israel yan sinabi, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Sige po, mga kasama ngayong gabi, pwede po kayong mag-comment dyan. Doon po sa sinasabi ni Brother Willie na ito daw pong nakasulat sa Deuteronomio. Ito po ay sa lumang tipan at mababasa naman po natin yan sa lumang tipan. Kayo po ba ay sang-ayon na ito po ay ating mababasa at matatagpuan sa lumang tipan? Sige po, pakilagay nyo lang po ang inyong comment at akin po babasahin, mga kapatid. Sa lumang tipan at para sa Israel, Brother Edwin. Opo, ayan. Sabi po ni Terminator, opo, para sa Israel po yan. Sa panahon ni Moises po yan sinabi. Ayan. Galing po kay Attorney Lingad, panahon ng matandang tipan para sa Israel, Brother Willie. Ayan. Yung mga nasa, Facebook, meron ba silang comment, ang mga nasa Facebook? Mag-participate naman yung mga nasa Facebook. Sumali kayo dito sa ating talakayan at kwentuhan para at least ay malaman ko kung kayo bang mga nanonood, nakikinig, nakakasunod at nasusundan nyo yung ating pagtalakay na ginagawa. Sige, Brother Amy, pakibasa mo yung mga nasa Facebook naman. Opo, kayo po, pahabol na po kay Nover de los Santos. Agree po. Ito po sa Facebook, ang sabi po sa ating mga taga-subaybay sa Facebook ay ano ba ang kanilang comment dito sa ating tinatalakay ngayong gabi, Brother Willie? Sabi po nila, yes po, sa lumang tipan. Galing po kay Brother Jerry Mahinay. Opo, matandang tipan po yan. Ayan, Brother Willie. Yan po yung comment sa Facebook. Brother Jerry Liboon naman ang may sabi. Yes, opo. Isa naman po, Jerry Mahinay. Opo, ayan. Ayan. Salamat at may mga kasama tayong sumasagot, nagpa-participate at kasama po natin sa ating pagtalakay na ginagawa. Ngayon, kaya ako naman ngayon gustong tanungin si Attorney Lingad kasi ganito mga kapatid, mga ka-Bible study. Yang panahon ng matandang tipan, yan sa Israel, kumbaga sa ating saligang batas, dito sa Pilipinas, sa ating Constitution, Brother Edwin. Yes po. Yung sa matandang tipan, yun ay yung 1973 Constitution, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Tapos yun namang sa bagong tipan, Brother Edwin, bagong tipan. Kasi pag binasa mo Biblia, makikita mo, mayroong dalawang panahon matandang tipan at bagong tipan. Opo. Ngayon, para lang madaling makarelate ang ating mga ka-Bible study. Ito ang bibigay kong halimbawa. Ayan, nandyan na si Attorney Lingad. Yung matandang tipan na mga sinasabi doon para sa Israel, kasama yung binasa nating talata, Deuteronomio 32:39, sinasabi yan para sa Israel. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling. Yan kumbaga dito sa atin sa Pilipinas, 1973 Constitution yan. 1973 saligang batas sa Pilipinas, Brother Edwin.
Yes po, Brother Willie. O ngayon, wala na yung 1973 na yon na saligang batas. Brother Edwin, hindi na umiiral yun, hindi na nag-i-exist yun. Kasi ang nag-i-exist ngayon sa atin, dito sa Pilipinas, sa saligang batas, Constitution, yung 1987 Constitution, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Di ba? Yes. Kumbaga, obsolete na yung 1973 Constitution. Ang umiiral, ang sinusunod ngayon na saligang batas sa Pilipinas ay ang 1987 Constitution. Nandyan si Attorney Lingan, Brother Edwin. Opo. Ano natin sa kanya, kung ano ang kanyang masasabi, kung ano ang kanyang siya ba'y sumasang-ayon dito sa ating binibigay na halimbawa, Brother Edwin. Brother Willie, ayun po, nag-comment si Attorney Lingad. Ang sagot niya ay tama po. Yun po ang kanyang sagot, Brother Willie. Oo. Si Terminator naman po, sa makatwid, lipas na po yun, Brother Willie. Yun po ang sagot naman ni Terminator. Ayan, sige. Kung nababasa po ng ating mga ka-Bible study, yung nakapost na yan na 1973 Constitution, 1987 Constitution na preamble. Makikita natin, Brother Edwin, may pagkakaiba yung yung nakasulat. Sa 1973 Constitution, we, the sovereign Filipino people, imploring the aid of divine providence in order to establish a government that shall embody our ideals, promote the general welfare, conserve and develop the patrimony of our nation, and secure to ourselves and our posterity the blessings of democracy under a regime of justice, peace, liberty, and equality, do ordain and promulgate this Constitution. Ayan, yan ang 1973 Constitution. Yan ang preamble, Brother Edwin, ng 1973 Constitution. Yes, Brother Willie. Ngayon, ito namang 1987 Constitution na preamble ang ating babasahin. Opo. Makita natin ang pagkakaiba. We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals and aspirations, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessings of independence and democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace, do ordain and promulgate this Constitution. Brother Edwin, Yes, Brother Willie. sa ating mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube, ano napansin yung difference, pagkakaiba dyan sa preamble ng 1973 and 1987 Constitution? Ayan, Brother Edwin, si Attorney Lingad, dahil siya nga ay abogado at siya talaga yung masasabi natin na may authority pagdating talaga dyan sa batas ng tao, Brother Edwin. Opo. Yung difference, yung pagkakaiba ng dalawang saligang batas at yung preamble na binasa natin, mapapansin mo agad na meron ng pagkakaiba, Brother Edwin, di ba? Yes, Brother Willie. Sabi po ni Attorney Lingad, history na lang po ang 1973, 1987 Constitution na ang effective ngayon, Brother Willie. Ayan. Salamat dyan sa comment ni Attorney. At dito nga sa ating binasa na dalawang preamble, 1973 Constitution, 1987 Constitution. Pagdating sa 1987 Constitution, Brother Edwin, may emphasis yung blessings of independence and Yes. democracy. Kasi sa 1973, ang nakalagay lang blessings of democracy.
Brother Tama. Edwin. Opo. Blessing of democracy. Pero dito sa 1987, blessings of independence and democracy. Kaya, meron ng pagbibigay ng emphasis doon sa independence. Bakit? Hindi kasi Brother Edwin, 1987 Constitution, di ba, no? Yung saligang batas na yan na yan nga ngayon ang umiiral kasi nanggaling kasi tayo doon sa tinatawag na ang sinasabi ng marami dahil nga dumaan tayo sa martial law, di ba Brother Edwin, ano? Opo. Sinasabi ng marami na noong panahon ng martial law, nung yan ideklara ni Presidente Marcos Sr., nawala yung nawalan tayo ng independence, nawalan tayo ng kalayaan, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Ito pala, Brother Willie, kapanganakan mo pala itong 1973 na to, Brother Willie. Oo, yan, tama. 1973 ako nung ako'y, yan yung taon na ako'y pinanganak. Kaya nga, Brother Edwin, noong ako ay high school na, natatandaan ko, mga bandang first year high school ako, second year high school. Talagang itong 1987 Constitution, yung preamble na yan, kinakabisado namin yan nung high school, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Oo, merong dyan na recitation. Talagang patatayuin ka ng teacher ng social studies. Patatayuin ka sa harap ng klase at ipaparecite sa'yo yung preamble, Brother Edwin. Ako medyo, yung Brother Willie, medyo mahirap-hirap ng konti yan. Yes, talagang syempre, nakaharap ka sa maraming mong kaeskwela, di ba? Kakabahan ka pa. Yung nasa harapan nakaupo sa harapan ng klase, yung crush mo pa, Brother Edwin. Ay, nako, Brother Willie, ano yan? Ang mararamdaman mo doon, Brother Willie. Oo, gano'n. Siyempre, ako yung nagre-recite yung nasa harap ko yung crush ko. Medyo naiilang ako, Brother Edwin. Oh, Brother Willie, kasi naghahalo yung kaba at saka yung ligaya mo doon, Brother Willie. Kaya nga binabasa ko ito kanina, nung yung 1987 Constitution Preamble na yan. Nag-flashback sa akin yung nagre-recite ako sa loob ng classroom, Brother Edwin. Nako. Oo. Naalala ko yung crush ko noong first year ako at habang yan nire-recite ko, Brother Edwin. Awa naman ng Diyos nire-recite ko naman nung araw yan. That's good, Brother Willie. Very good. Talaga namang maayos ko namang na-recite yan. At meron pa kami, Brother Edwin, pagdating naman ng examination, written naman. Isusulat mo ng buo, Brother Edwin, yung preamble na yan ng 1987 Constitution. Talagang Brother Willie, talagang kailangan matanim sa isip ng mga estudyante, ng mga Pilipino, yung pagkakaiba na yan talaga, Brother Willie. Yes. Yan ang naranasan ko noong ang 1987 Constitution sa Ligang Batas pinagtibay dito sa ating bansa, Brother Edwin. Opo. Ayan. I-recite yan, tapos isusulat pa sa examination. Oo, talagang talaga obligado, Brother Willie, na bawat estudyante matanim sa isip nila. By heart. Yes. Ngayon, ang punto ko ganito, para madali lang tayo magkaintindihan sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, at with the guidance of Attorney Lingad. Yung binasa natin na Deuteronomio 32:29, wala akong tutol dyan. Hindi ko yan sasalungat hindi ko yan tututulan kasi alam ko naman kasi yung na yan yung pagkakasulat na yan Yan ay sa matandang tipan at para sa Israel, Brother Edwin. Yes. Tama po. Oo. At pagka pinag-aralan mo talaga yung buong Kapitulo 32 ng Deuteronomio, Brother Edwin, patuloy-tuloy, bukod sa Israel, ang isa pang kinauukulan ng mensahe ng Diyos na ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, ako'y nagpapagaling, yung mga bansang kaaway ng Israel, Brother Edwin. Yung mga kalaban ng
Israel, Israel. Brother Willie. Oo. Oo, ipinapakita ng Diyos na ang Diyos bilang Diyos ng Israel, yung kasing mga bansa, yung mga hentil na kaaway ng Israel, meron din silang mga Diyos na sinasamba, Brother Edwin. Opo. Oo, ipinapakita ng Diyos na higit ang kanyang kapangyarihan dito sa Diyos ng mga Ehipsyo. Mhm. Diyos ng mga Pilisteo. Oo, yung mga bansa na kaaway ng bansang Israel, merong mga kanikanyang mga Diyos-Diyosan yung mga yan eh. Opo, Brother Willie. Ipinapakita ng Diyos na yung kanyang kapangyarihan, higit dyan sa mga kinikilalang Diyos, nung mga bansa na merong mga kinikilala at sinasambang mga Diyos-Diyosan, Brother Edwin. Tama po, Brother Willie. Ganun Kaya nga ang po. sabi ng Diyos tingnan ninyo ngayon na ako sa makapit bagay, ako nga, at walang Diyos sa akin. Patungkol yan sa mga bansa na kaaway ng Israel na may kanikanyang sinasabi, Edwin. Opo, may makanya-kanya silang Diyos-Diyosan na sinasamba, niluluhuran, Brother Willie. Ngayon, ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Ako'y pumapatay, ako'y bumubuhay, ako'y sumusugat, at ako'y nagpapagaling, at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan, Brother Edwin. Opo. Kasi pangako yan ng Diyos sa Israel na pag nandyan na yung mga kaaway ng Israel at siya gusto siyang lipulin, gusto siyang lupigin, nandyan ang Diyos para siya ipagtanggol, Brother Edwin. Yes, mararamdaman nila, Brother Willie, yung proteksyon, yung pag-iingat ng Diyos sa bansang Israel, Brother Willie. Yes. Oo. Yan ang sinasabi ko, Brad Edwin, na matagal ko nang bitag kay Brad Eli. Opo. Oo. Kaya matagal ko na sinisigaw sa Facebook at YouTube na ang Diyos kako hindi naman nagbibigay ng sakit sa tao. Brother Edwin. Tama Bakit po. ko sinasabi yun? Kasi tayo ay nasa panahon ng bagong tipan, Brother Edwin. Yes, yun po ang para sa atin ngayon, Brother Willie. Ano po? Yes, kumbaga sa batas, sa ligang batas, under tayo ng 1987 Constitution, Brother Edwin. Tama po. Yun po yung umiiral na batas sa ating panahon sa kasalukuyan, Brother Willie. Yes, ang bagong tipan. At ito nga ang aking dare diyan kay KDR, Brother Edwin. Iparating nyo kay KDR itong dare ko, yung aking hamon sa kanya. Patunayan sa akin ni KDR na sa bagong tipan, mayroon siyang mababasa na si Jesus Christ ay nagbigay ng sakit sa mga tao, Brother Edwin. So, yun po, Brother Willie, ang hamon mo ngayon kay KDR na maghanap ng talata sa Biblia sa bagong tipan na ang Diyos nagbigay ng sakit, karamdaman sa mga tao, Brother Willie. Yes, oo. Kasi si Jesus Christ, nabasa ko, Brother Edwin, nung siya nasa lupa, ang ginagawa ng Panginoong Jesucristo, magpagaling ng mga tao na may mga sakit, may mga karamdaman, Brother Edwin. Yes, Brother Willie, di ba? Nililibot pa nga niya yung mga lugar, iba't ibang lugar, nangangaral, nagpapagaling, di ba, Brother Willie? Oo. Wala akong nabasa kasi sa bagong tipan, Brother Edwin, na ang ating Panginoong Jesucristo, mayroon siyang binigyan ng sakit. Opo, Brother Willie. Parang wala po talagang ganun, Brother Willie. Alam mo, Brad Edwin, nung basahin ko ang Biblia, ang edad ko 16 years old ako. 16 years old. Opo, ano pa kayo nun? Sweet 16 pa kayo nun, Brother Willie. Sweet 16 pa ako noong umpisahan kong basahin ng Biblia. Ngayon po, mga kapatid, ka-Bible study, ako po'y 52 years old na. Opo. Bali, meron ng 36 years ang lumipas, Brother Edwin, sa buhay ko. No? Opo, halos halos 4 na dekada na, Brother Willie. 4 na taon na lang, 4 na dekada na. Oo, ako'y sweet and sour na ngayon. Opo, yung dating sweet 16, ngayon is sweet and sour na kayo, Brother Willie. Oo, kaya alam ko na pagdating sa bagong tipan, Brother Edwin, si Jesus Christ,
bilang siya ang nagpakilala sa Diyos, Brother Edwin. Kasi si Jesus Christ ang ang spokesperson ng Diyos sa panahon natin ito, sa panahon ng bagong tipan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Ayan, kung tayo gusto nating makilala ang Diyos Ama sa langit, dapat tayo kay Jesus Christ tayo makikinig. Si Jesus Christ ang authority para magpakilala sa atin ang tungkol sa Diyos Ama, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kumbaga, para malaman mo ang tungkol sa Diyos Ama, dapat kay Jesus Christ ka makinig dahil siya ang may full authority para ipakilala ang Diyos Ama, Brother Willie. At siya talaga ang lubos na nakakakilala sa Diyos Ama, Brother Edwin. Kasi si Jesus Christ galing sa langit, kasama ng Diyos sa langit yun, Brother Edwin, bumaba dito sa lupa. Amen. Tama. Amen. Itong sinabi itong Deuteronomio 32:39, ito may sinulat ni Moises, Brother Edwin. Pahayag ng Diyos kay Moises para sa Israel. Yes. Yan ang tatandaan natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung sinulat na ito ni Moises, pinahayag ng Diyos kay Moises para sa Israel. Opo. O ngayon, tayo namang mga Kristiyano, Brad Edwin, sa panahon ng bagong tipan, gusto nating makilala talaga ang Diyos Ama. Huwag kay Moises ka makikinig. Huwag sa sulat ni Moises ka babasa, Brother Edwin. Tama po. Dapat kay Jesus Christ, Brother Willie. Dapat kay Jesus Christ, yung mga sinabi ni Jesus Christ, ipinasulat ni Jesus Christ patungkol sa Diyos Ama. Amen. Amen. Yung ating mga ka-Bible study sa Facebook, YouTube, sang-ayon ba sila? Brother Edwin, amen ba? Nag-amen ba yung mga nasa Facebook, nasa YouTube? Opo, Brother Willie. Ayun po, may mga sumasagot po dito sa Facebook at sa YouTube. Sabi, amen. Ayun po, galing po kay Attorney Lingad. Amen. Agree po. Ayan. Kay Rilan Sang, amen. Nober de los Santos, amen. Terminator, amen po. Ayun po, Brother Willie. Pilcas Lopez, amen. Yan. Yan. Meron ngayon nagtatanong si Yakitoti, paano po yung bulag na pinagaling ni Jesus? Sabi po kasi kaya siya bulag, hindi dahil nagkasala siya o ang magulang niya. Kundi kaya po siya naging bulag para makita ng tao ang milagrong gagawin sa kanya. Ang Diyos ba ang may kagagawan para mabulag yung na yon? Yung sinasabi mo na yan. Huwag tayong naglalagay nung wala naman, yung hindi naman nakalagay. Opo, hindi naman nakasulat, Brother Willie. Oo. Kahit sa husgado, hindi po pwede yun, di ba, attorney? Hindi pwede, lang yun, dahil kutob natin, meron tayong, Hearsay. Oo, kumbaga, iba kasi yung, nandyan yung ebidensya, kaysa ikaw ay, mo lang yun, hinuha. Di ba? Sa pantaha, Brother Willie. Ganon. Huwag niyo pong huwag niyo pong subukang, kasi nagbibigay tayo ng direksyon, Brother Edwin, di ba? Sa matandang tipan, mababasa yung mga taga-Ehipsyo, binigyan ng Diyos ng sakit. Di ba? Yung mga taga-Ehipsyo, dahil matigas ang puso ni Paraon, ayaw palayain ng Israel. Di nagpadala ang Diyos ng mga salot. Yung salot ng bukol, mababasa sa Exodo, Kapitulo 9, Brother Edwin, na yung mga Egyptian, nagkabukol sila. Brother Edwin. Opo. Kapitulo 9, ang mga talata po'y 8 hanggang 11, o babasahin ko. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumakot kayo ng isang dakot na abo sa hurno
at isaboy ni Buweses sa himpapawid sa paningin ni Paraon, at magiging durog na alabok sa buong lupain ng Ehipto, at magiging bukol na naknakin sa tao at sa hayop at sa buong lupain ng Ehipto. Yung bukol na naknakin, ito may pigsa, Brother Edwin, pigsa. Oh, Brother Willie, masakit yan. Oo. Ano nangyari? At sila kumuha ng abo sa hurno at tumayo sa harap ni Paraon at isinaboy ni Moises sa himpapawid at naging bukol na naknakit sa tao at sa hayop. At ang mga mahiko ay hindi makatayo sa harap ni Moises dahil sa mga bukol, sapagkat nagkabukol ang mga mahiko at ang mga Ehipsyo. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yan, binabasa natin sa matandang tipan na talagang ang Diyos para ipakilala kung sino siya at ano yung kanyang kapangyarihan, Brother Edwin. Dahil matigas ang puso ni Paraon, ayaw makinig sa sinasabi ni Moises. Eto, ang Diyos ay dala ng salot. Sinalot niya ng bukol, ng pigsa itong mga taga-Ehipsyo, Brother Edwin. Opo, lahat ng mga Ehipsyo may pigsa, may bukol, Brother Willie. Oo, at maging ang Israel, Brother Edwin, pagka sila'y nagiging masuwayin, sila ay lumilihis sa kalooban ng Diyos, nilalabag ang mga utos ng Diyos, ang Diyos ay binibigyan din niya ng sakit itong mga Israelita na mga matitigas ang ulo, Brother Edwin. Oh, Brother Willie, dinidisiplina din niya yung mga Israelita, Brother Willie. Oo, sa Deuteronomio 28:22. Ito ating mababasa. Makinig kayo yung mga ka-Bible study natin, kung talagang gusto nyong matuto ng totoong aral, huwag nyong subukan na labuin. Huwag nyong subukan na kumbaga paduda kayo kaagad Kumbaga sa bilyar na may blessing kaagad kayo, Brother Edwin Di ba? Tama, Brother Willie. Ayaw ka patirahin, Brother Willie. Hinaharangan yung bola mo. Oo, huwag kayong mapipikon huwag kayong sasama ng loob sa akin. Una-una, programa ko ito. Di ba, Brother Edwin? Tama po. Oo, yun nga ang gusto ko ipayo kay DK Pagka programa niya, siya ang doon, masusunod doon. Oo. Pagka mayroong sa programa na ayaw doon sa sinasabi niya, hindi siya dapat maapektuhan ng mga umaayaw sa kanya, yung mga hindi sumasang-ayon sa kanya. Tama, Brother Willie. Kasi Brother Willie, kung papakinggan mo yung mga sasabihin ng iba, hindi aabot ng 9 years itong programa mo, Brother Willie. Oo, alam ko kasi, programa ko ito, yung iba nga sinasabihan ko, wag yung programa ko sakyan nyo para kayo magpakilala. Wag kayong umepal sa programa ko. Magprograma kayo ng sarili ninyo. Yun ang sinasabi ko, Brother Edwin. Tama po. Oo, dinidiretsa ko yung mga sumasama sa Bible study, sa mga nakalipas na 9 na taon. Pag nararamdaman ko na hindi sila nakikinig sa mga yung mga pinapangaral ko rito at ayaw nila talagang doon sa direksyon na kung saan itinuturo ko, wag kayo kako dito sa programa ko. Doon kayo sa inyong sariling programa. Doon nyo sabihin yung mga gusto nyo sabihin. Huwag dito sa programa ko. Kasi Brother Will, kaya nila ginagawa yun. Dahil alam nilang maraming nanonood, nakikinig sa'yo. Sila, Brother Will, nakikisit in ba? Pero nanggugulo lang. Oo. Sabi ko pinaghirapan ko tong programa ko tapos papasok kayo dito, aangkas na lang kayo at dito kayo magpapakilala sa mga tao. Huwag ganun. Hindi ka ako patas yun. Yun ang, naging stricto ko, Brad Edwin, nung mga nakalipas na mga araw. Kaya ito naman, awa ng Panginoon, 9 years na tayo sa Facebook at hindi naman tayo iniiwan ng mga tao, Brad Edwin. Tama po, Brother Willie. Dumadami pa nga po ang taga-subaybay, Brother Willie. Oo, yung talagang mga nag-aalisan, yung talagang mga epal lang, yung talagang gusto lang manggulo, yung talagang nang-iistorbo lang, yung ayaw talaga matuto. Yun yung mga
umalis, Brother Edwin. Opo, ayan, Brother Willie, nagpadala ng message po si Yaki Toti. Opo, at least hindi po kayo gaya ni KDR na takot matanong. Pasensya na po. Ayan po, Brother Oo, Willie. kasi nasisira lang kasi yung flow, yung daloy ng programa. Kumbaga yung paliwanag, Brad Edwin, nahahamper. Yung momentum ay nawawala, yung momentum. Kumbaga sa laban kagabi ng Gilas Pilipinas doon sa Macau, Brad Edwin, napanood mo ba yon? Tambak ng halftime 21 points ang Gilas Pilipinas. Hindi ako nakapanood, Brother Willie. Maaga ako nakatulog. Nakakuha ng Gilas yung momentum. 3 3-point shot na sunod-sunod kay Brownlee, Brad Edwin. Payat kay Brownlee, Brother Willie. Pagswerte talaga si Brownlee. Ginanahan din yung mga kasama niya, yung mga Pinoy na kasama ni Brownlee. Nahawa na kay Brownlee. Ayun, nahabol yung lamang. Sila pa nanalo kagabi, Brother Edwin. Dahil doon sa momentum, Brother Willie, talagang nag-trigger doon sa mga ibang kasama, mga co-players, Brother Willie. Yes, yung momentum ang mahalaga, Brother Edwin. Kumbaga, nasustain yung momentum ng Gilas Pilipinas, kaya sila nanalo kagabi. Ganon din sa programang ito, may momentum, Brother Edwin. Brother Willie. Pagka halimbawa, may papasok na ganon, yung momentum masisira. Yun ang iniiwasan ko na yung momentum dapat tuloy-tuloy na. Merong mga dapat sana makikinig lang muna, Brother Edwin, di ba? Tama, Brother Willie. Saka na yung ibang mga tanong. Hintayin nyo muna. Nandun pala ako sa premise na may 1973 Constitution, may 1987 Constitution. Kaya nga si Attorney Lingan, sinabihan ko na kung pwede naman siya mag-comment siya. Dahil nga, babanggit ako ng saligang batas, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Si Attorney ang ang reliable source pagdating sa saligang batas. Kaya nga sabi ko, may pagkakaiba. Sa preamble pa lang sa 1987 Constitution binigyang emphasis yung yung independence. Brother Edwin, hindi lang democracy, independence and democracy. Kasi nga, galing nga sa martial law ang Pilipinas, Brother Edwin. Tama. Brother Willie, dito sa aking na-search, pwede ko bang basahin para may idea lang din yung ating mga taga-subaybay? Sige. Sabi dito, the old 1973 Constitution gave more power to the President and later to the Prime Minister, especially under martial law. Yung Brother Willie, yung old 1973. Yes. Ngayon, pagdating naman dito sa the new 1987 Constitution, sabi the new 1987 Constitution was written after Marcos was removed and designed to restore democracy, limit abuse of power, and protect human rights, Brother Willie. Yan ang sinasabi natin, Brother Edwin, na may malaking pagkakaiba yung dalawang saligang batas. Ngayon, yun ngang natatandaan ko, Brad Edwin, itong 1987, Constitution. Opo. Ang presidente hindi na pwedeng tumakbo ng re-election, di ba? Wala nang re-election sa sitting president. Tama po. Hindi kagaya doon sa 1973, Brother Edwin, talagang pwedeng ma-re-elect pa ang sitting president, di ba? Tama, Brother. Kahit ayaw na, Brother Willie, may posibilidad pa rin manalo, ma-elect. Po. Tapos yung magdeklara ng martial law, maginhawa noong 1973, Brother Edwin, presidente, kayang-kaya niya sa sarili niyang magdeklara ng martial law. Yes, Brother Willie. Pero sa 1987, kailangan aprubahan ng Kongreso, ng Senado, Brother Edwin. Tapos may limit yun, may limit. Kasi natanda ako magdeklara si Presidente Duterte ng martial law dyan sa Mindanao. Ano lang yun, hindi yun tumagal ng mahabang panahon, Brother Edwin, di ba? Tama po. At yun aprobado ng Kongreso, Brother Edwin, ng Senado. Yes, Brother Willie. So walang pinagkaiba, Brother Willie, sa Biblia. Yung lubang tipan para sa Israel, yung bagong tipan para sa mga Kristiyano. Tama po ba? Yes. Tayo nasa panahon ng bagong tipan, mga Kristiyano tayo. Ba't naman si KDR bumabalik sa lumang tipan? Kumbaga sa saligang batas, ba't sa 1973, saligang batas, si KDR bumabasa
Naloko na! Talagang diyan pa lang, Brother Willie, makikita mo na ano talagang itong si KDR malayo ang loob sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Hindi dapat ang loob niya di ba? Mm-mm. Oo, ayaw Yan. Palibasa kasi, Brother Willie, ang isa ko pang masasabi diyan. Kaya siguro itong si KDR mahilig sa luma. Kasi nung araw, Brother Willie, nung iyan DJ, napapakinggan ko doon sa KY, yung 107 FM ba yun, kung di ako nagkakamali. Sabi ang pinatutugtugin, matanda pa sa lola niya. All this but goodies, ano? Oo, all this but goodies. Oo, baka ganun, Brother Willie, ang kanyang talagang makaluma siya talaga, Brother Willie. Oo, ligaw, Brother Edwin. Naliligaw yung ganon na nasa panahon ng mga Kristiyano, panahon ng bagong tipan, ang binabalik-balikan yung sa matandang tipan, Brother Edwin. Oo, Brother Willie. Kasi, hindi mo rin kasi basisi si Brother Willie. Bakit nagkaganyan si KDR? Bakit naman? Kasi, Brother Willie, si Brother Eddie nung araw, pagka gusto niyang kunin yung para sa Israel, kukunin niya. Oo. Pag naman gusto niya bitawan, pwede rin naman. Kumbaga, nasa lang ni Brad Eli. Trip lang, kung ano trip ni Brad Eli. Oo, wag niyo akong pakialaman, trip ko to, parang gano'n, Brother Willie. Kaya, hindi mo masisisihidan niya dahil, magulo magulo rin yung itinuro sa kanya ng uncle niya. Pangalawa, malayo nga loob niya kay Jesus Christ, kaya ganyan. Oo. Yun nga, Brother Edwin. Sabi ko nga, matagal ko na itong ipinain kay Brad Eli. Yang aking madalas sasabihin na ang Diyos hindi nagbibigay ng sakit sa mga tao. Alam ko na bang may Deuteronomio 32:39? Alam ko yung Brad Edwin. Tama ba? Kaya lang si Brad Eli, natunugan niya na yun ko lang, kumbaga pinapapasok ko lang si Brad Eli doon. Hindi pumasok si Brad Eli. Ang pumasok ay si KDR. Ibig sabihin, wala talagang si KDR, Kumbaga, wala talaga alam. Hindi, tsaka Brother Willie, yan yung, sa kanya, yung, hindi na siya, wala na sa kanya yun. Oo. Kasi di ba nga, yung sa, King of Egypt lang, sablay na siya doon, tapos inulit pa rin, dinagdagan pa niya ngayon. Ayan, kaya balikan natin, brother, yun na. Itong sinasabi po sa Deuteronomio 32:39 na ito, pag pinag-aralan nga natin, Brother Edwin, pag binasa mula talatang 35 hanggang 41, sinasabi ito ng Diyos sa Israel at para sa mga kalaban ng Israel, yung mga bansa, na ipaghihiganti ng Diyos ang Israel pagka yung mga bansa na yan ginagawa na ng masama ang Israel, Brother Edwin. Opo. Ipapakita ng Diyos kung sino talaga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kumpara dito sa mga Diyos na kinikilala at sinasamba ng mga bansang kaaway ng Israel, Brother Edwin. Yes, Brother Willie, opo. Tapos, di ba, yun ngang Ehipto, nung pinapahirapan ng mga Israelita. Dahil matigas nga ang ulo ni Paraon, ang puso ni Paraon. Di ba ang Diyos nagpasapit nga doon ng mga salot, Brad Edwin? Sinalot ng bukol, ng pigsa itong mga Ehipsyo, Brad Edwin. Tama po, Brother Willie. Nabasa naman po natin yan kanina. At kapag ang mga Israelita mismo, yung mga rebelde, masuwahin sa Diyos, Brother Edwin, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ng Diyos, Deuteronomio 28:22. Balikan ko yung talata, Brother Edwin. Sige po. Oo. Sabi, sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pag-ani at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Yan sinasabi pagka masuwayin ng Israel, Brother Edwin. Salot ng sakit na tuyo, ng lagnat, pamamaga, nag-aapoy na init. Tapos, sa talatang 27, basahin pa natin.
sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto at ng mga grano at ng kati at ng galis na hindi mapapagaling. Ayan, Brother Edwin. At hindi salot pala, Brother Willie. Sinasabi yan sa Israel pag sila masubayin. Tapos, sa talatang 35, eto pa, sasaktan ka ng Panginoon sa mga tuhod at sa mga hita ng isang masamang bukol na hindi mo mapagagaling mula sa talampakan ng iyong paa hanggang sa baon ng iyong ulo. Tapos sa talatang 61, verse 61, ano pa ang sabi ng Diyos sa Israel pagka sila masuwayin? Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautosang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. Ayan, Brother Edwin, mga ka-Bible study sa Facebook at YouTube. Sinasabi po ng Diyos ito na kanyang gagawin sa masuwayang Israel. Opo. Sa matandang tipan nito, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Hindi tayo nabubuhay sa panahon ng matandang tipan. Tayo narito po sa panahon ng bagong tipan. Yes. No, kaya nga, Brother Edwin, noong si Miriam na kapatid ni Aaron at ni Moises, nagsalita itong si Miriam ng laban kay Moises. Ano Opo. nangyari kay Miriam sa bilang 12 at 10? Ito nangyari kay Miriam. Bilang 12 at 10. At ang ulap ay lumayo sa tolda at narito si Miriam ay nagkaketong na pumuting gaya ng niebe. At tiningnan ni Aaron si Miriam at narito siya'y nagkaketong. Ayan, nagkaroon ng ketong. Itong si Miriam dahil siya nagsalita ng masama laban kay Moises. Opo. Yan sa matandang tipan. Sa panahon ng Israel yan, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Yun ang aking binibigyan ng emphasis, ng diin para sa ating mga ka-Bible study. Ginamit ko po yung saligang batas dito sa ating bansa. May 1973 na Constitution at mayroong 1987 na Constitution. Saan ba tayo? Saan ba tayo dapat? Ano ba yung dapat nating sundin dyan na saligang batas? Hindi ba yung 1987, Brother Edwin? Tama, Brother Willie. Ganun din. 1973. Gayon din naman, pag binabasa mo na Biblia, may matandang tipan at bagong tipan dyan, Brother Edwin. Yes, may panahon na, Brother Willie. Ang matandang tipan, 66 books. Ang buong Biblia po, 66 books. Ang matandang tipan ay 39 books. Ang bagong tipan ay 27 books. Naliligaw ka, lalo ikaw ay tagapagturo, tinuturuan mo yung mga miyembro, dito ka sa matandang tipan bumabasa. At diyan ka kumukuha ng paniniwala, Brother Edwin. Opo, lisya ka dyan, Brother Willie, pag gaganyan ng batayan mo. Ayan, 1987 ang effective sa panahon natin ngayon. Sabi ni Atty. Lingan, Brother Edwin. Opo, kasi inang umiiral, Brother Willie. Ganon din naman sa Biblia. Bagong tipan ang umiiral. Tayo nabubuhay sa bagong tipan. Mga Kristiyano tayo Amen. Amen. Tanungin mo si KDR, bawal bang kumain ng baboy? Sasabihin ni KDR, natutunan niya kay Brad Eli, sa Israel yan bawal kumain ng baboy. Diba, Brad Edwin? Opo. Tanungin mo si KDR kung sasagot, kung yung Sabat, yung pangingilin ng Sabat dapat gawin ng mga Kristiyano. Sasabihin ni KDR, ano yan? Sabat yan, sa Israel yan Di naman Tama tayo mga naalipin sa Ehipto, Brother Edwin. Tama po. Tapos ngayon pinasa ni KDR, Deuteronomio 32:39, para sa Israel yan, sa mga bansang kaaway ng Israel. Ba't ina-apply ngayon sa MCGI? Naloko na! Talagang mahilig mga agaw ng hindi para sa kanila to, Brother Willie. Madaling mahuli, Brother Edwin di ba? Kaya, walang iniwan doon, Brother Willie, sa talata, aking pararamihin sila at sila'y hindi magiging kaunti, di ba? Yan ang ano natin.
Para sa Israel din yun, di ba? Yung hula na pararamihin. Para sa Israel din yun, di ba? Yung hula na... Ayan, Brother Edwin, nag-feedback ako. Opo, dali. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study. I hope nakakasunod po kayo para kayo ay hindi maguluhan sa inyong pakikinig. Tayo po mga Kristiyano, dapat alam natin saan tayong panahon nabibilang. Ano po yung para sa atin? Ang para sa atin, ang bagong tipan. Ang dapat talagang pag-ukulan natin ng pansin, yung mga aklat ng bagong tipan. Yung mga sinulat ng mga apostol, yung mga tinuro ng Panginoong Hesukristo, yung mga ipinakita ni Jesus Christ. Nang bumaba sa lupa si Jesus Christ, siya nagpakilala tungkol sa Diyos Ama. At mismo ang Diyos ang may sabi, si Jesus Christ, siya ang inyong pakinggan. Mateo 17:5, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito po ang ating mababasa. Samantala nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Ayan, mga kapatid, mga ka-Bible study, Brother Edwin, doon sa ibabaw ng mataas na bundok. Kasama ng Panginoong Hesukristo, si Moises at si Elias. Tama po. Nandun ang mga alagad. Ngayon, nagsalita ang Diyos Ama mula sa mga langit. Ang sinabi ng Diyos Ama, ito ang sinisinta kong anak, si Jesus Christ ang tinuturo niya, na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Hindi dapat pakinggan si Moises, hindi dapat pakinggan si Elias. Dapat tayo po'y makikinig lang kay Jesus Christ. Amen. Amen. Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, amen po ba? Dapat kay Jesus Christ tayo makikinig. Yun ang sabi ng Diyos Ama. Tama po. Hindi kung kani-kanina, Brother Willie. Ang nangyayari sa MCGI, yung sinulat ni Moises, yung pa rin ang binabasa ni KDR. At yun ang kanyang ipinapatanggap na paniniwala sa mga nasa MCGI, Brother Edwin. Tama. Brother Willie, ako may papayo kay Kuya kung papakinggan lang niya sana ako. Sige, kung siya merong anong makinig pa, Brother Edwin. Ang may papayo ko kay Kuya Brother Willie isa lang. Palitan niya si kapatid na Rodel. Iba ang ipo niya. Baka sakaling may matutunan pa siya. Yun, Brother Edwin. Sa bagong tipan, kaya nga, di ba, sabi ko nga, ako nag-dare kay Brad Eli noon. Ako naglagay ng pain. Pinapapasok ko talaga si Brad Eli. Natutulan niya ako na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng sakit. Kasi, nakahanda ako diyan sa mga talatang gagamitin ni Brad Eli. Alam ko, puro sa matandang tipan siya magbabasa, Brad Edwin. Tama, Brother Willie. Tsaka yung ilalabas ng talata, Brother Willie, alam mo Pero yung ilalabas mo, hindi niya alam Yes, Kaya si Brad Eli talaga nag-aalanganin na. Talaga hindi na pumasok. Itong si KDR, o mga hindi naman talaga yan, nag-iisip. At wala rin naman talaga alam sa Biblia. Pumasok. Ngayon, siya ngayon ang dyan. Siya ngayon ang nahuli dyan, Brother Edwin. Di ba? Ito naman si kapatid na Rodel, sumang-ayon din dun sa sinasabi ni Kuya na mali. Kaya nga, yung ipinost dito noong binasa nating panatik, na talagang mangha-mangha doon sa napakinggan kay KDR. Sana pag napakinggan niya to, mag-isip-isip, Brad Edwin. Opo, Brother Willie. Mali-mali pala kayo napakinggan ko kay KDR. Tama, kasi pagka talaga, mapapaniwala ka din pag talagang ngayon ka lang makikinig sa kanila, talagang masushoot ka sa balde, Brother Willie. Ayan, basahin mo nga itong kay John Cedric Deli, Brother Edwin, na comment. Ito po, galing kay John Cedric Delim.
Ngayon sa lahat ng nalaman ko sa inyo, tinamad na akong makinig sa kanila. Puro sayo na lang po. Mas nagagalingan po kasi ako. Mas kaya niyo po sumagot. Ang galing po! Alam po ninyo, ang magaling, hindi naman si Brother Willie. Ang magaling, Brother Edwin, yung aral na pinapangaral ni Brother Willie. Yes. Oo. Yung kasi yung nasa Biblia, Brother Edwin, ang talagang magaling na aral, yung galing kay Jesus Christ. Brother Yes, Edwin. Turo ni Jesus Christ, Brother Willie. Yun ang magaling na aral, di ba? Ang sabi doon sa talata, hindi nila titiisin ang magaling na aral. Opo. Ayun, no? Ikalawang Timoteo 4:3, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Ang magaling na aral, yung aral ng Panginoong Hesukristo. Kaya kapag kayo nang dala mo, Brother Edwin, yung aral na magaling, yung galing kay Jesus Christ, Opo. ang mapapakinggan ni mga turo ni Brad Eli, nitong kay KDR, talagang hindi ka nagaganahang makinig. Tama, Brother Willie. Kasi Brother Willie, yung turo nila, turo ng nagmamagaling. Brother Edwin, taga San Rafael, Bulacan pala itong si John Cedric Delim. Di magkape tayo minsan sa SM Baliwag, bro. Oo, malapit ka lang pala. Malapit ka lang pala. Dito lang ako sa Barangay Makinabang, dito sa Rafaela Homes, di ba, Brother Edwin, Opo, saan po kayo sa San Rafael, Brother John Cedric Delim? Kasi yung ating tatay, dyan sa may San Rafael din. Yung aming tatay, Bernardo Santiago, sa may Barangay Sampaloc, San Rafael, Bulacan. Matagal na naging barangay captain ang ating tatay. Di ba, Brother Edwin, Yes, at saka naging chief of police ng San Rafael, Brother Willie. Pinak-pinakan, Brother Edwin. Baka kamag-anak ka pa namin. Oo, marami tayong kamag-anakan dyan sa may pinak-pinakan. Oo. Yung lahi ng mga Hipolito, yung may gawaan ng hollow block, yan, mga kamag-anak namin yan. Isang buo, yan. Yan. Minsan makarating ka dito, Brother John Cedric, no? Ngayon, tuloy tayo sa ating tinatalakay, Brother Edwin. Sa bagong tipan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kay Jesus Christ tayo dapat makinig, magpaturo. Gusto nating makilala ang Diyos Ama, si Jesus Christ ang ating pakinggan, hindi si Moises. Brother Edwin, yun ang punto ko. Opo. Doon nga sa mataas na bundok, nandoon si Moises, nandoon si Elias, nandoon si Jesus Christ, pero nung magsalita ang Diyos Ama mula sa langit, sinabi ng Diyos Ama, ito ang sinisinta kong anak, siya ang inyong pakinggan. Opo, wala namang ibang binanggit na pangalan ng Brother Willie kung sino dapat pakinggan. Kundi, ito ang sinisinta kong anak, di ba? Si Jesus Christ. At kapag Siya. makikinig ka kay Jesus Christ, Brother Edwin, Opo. ang turo ni Jesus Christ, babasahin natin ng Mateo 6:9 hanggang 10. Brother Edwin, ito sabi ni Jesus Christ na sabi ng Ama, makinig tayo sa kanyang anak kay Jesus Christ. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. O ayon sa ating Panginoong Hesukristo, dapat nating gawin ang kalooban ng Diyos. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa, Brother Edwin. Amen. Brother Willie, tama po. Ang gusto ng Panginoong Hesukristo, yung kalooban ng Diyos sa langit, gawin natin dito sa lupa, Brother Edwin. Tama, dapat magka-align, Brother Willie. Ano po? Kaya pag pinag-aralan mo naman ng langit, Brother Edwin, kung ano ba ang nandun sa langit. Sa langit po, mga kapatid, mga ka-Bible study, wala po dong sakit. Wala po dong karamdaman. Amen. Tama, walang matamlay doon, Brother Willie. Walang lulugo-lugo doon. Oo. Oo, yung mga nasa langit, wala po doong mga may sakit, may mga karamdaman. Dito sa lupa, dapat magawa natin
mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos sa langit, dito sa lupa. Kaya dito sa lupa, hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay mabuhay sa mga sakit at mga karamdaman. Amen. Amen. No, mag-amen naman yung mga sumasang-ayon sa Facebook at YouTube. Ha? Yung kalooban ng Diyos sa langit, bumaba dito sa lupa si Jesus Christ at itinuro niya sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos na nasa langit. Ha? Kaya nga siya bumaba dito sa lupa para ituro sa atin ang kalooban ng Diyos. Amen, Brother Edwin. Tama. Oh, kaya pag si Jesus Christ, ang tatanungin natin, ay Panginoong Jesus, gusto mo ba na kami nabubuhay na may mga sakit at may mga karamdaman dito sa lupa? O basahin natin sa Juan, 10:10, Brother Edwin. O ito ang nakasulat. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ayan, Brother Edwin. Opo, Brother Willie. Si Jesus Christ, ano yung kanyang gusto niyang mangyari para sa ating mga sumasampalataya? Ano yung kalooban ni Jesus Christ? Na yun nga ang kalooban ng Ama sa langit. 'Di ba? Sabi ni Jesus Christ, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ang tinutukoy niyang pumapatay, pumupuksa sa tao, si Satanas. Brother Edwin. Tama po. Juan 8:44. Ang diablo, mamamatay tao, Brother Edwin. Tama po. Siya po ang pumapatay, Brother Willie. Oo, si Satanas, ang diablo ang pumapatay. Pinapatay ni Satanas ang mga tao. Papaano? Nandiyan nga yung mga sakit karamdaman, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Pwede din yung mga kalabitad, Brother Willie. Yes. Oo. Yung mga naaaksidente na maramihang mga tao, di ba, Brother Edwin? Yung mga nakasakay sa eroplano, bumagsak yung eroplano. Di ba? Yun ang gusto ni Satanas, na maraming mamatay na mga tao na hindi magawang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Yes, Brother Willie. Ano niya, yung pagkakataon na yung mga tao makakilala at magbalik loob sa Diyos pa, kaya ginagawa niya yung Brother Willie. Oo, yung mga giyera na yan, digmaan na yan, siya nasa likod niyan para maraming mamatay na mga tao. Di ba, kumalat ang pandemya ng COVID-19, di ba? Maraming pinatay yung COVID-19, Brother Edwin. Yes, billion, Brother Willie. Ang Diyos ba ang may gawa nun? Ang Diyos ba ang dahilan kaya nagkaroon ng COVID-19? Pagka si Kuya ang tatanungin natin, ang Diyos ang sisisihin nun, Brother Willie. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, Juan 10:10. Balikan natin yung talata. Ako'y naparito upang sila, yung mga tupa, mga sumasampalataya, ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Yun ang kalooban ng Diyos para sa ating mga sumasampalataya. Dito sa lupa, Brother Edwin, Opo. tayo mabuhay. At ma-enjoy natin yung kasaganaan ng buhay, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Kahit tayo ay nandito pa sa lupa, dapat ma-enjoy na natin kung ano yung papaano meron sa langit. Di ba, Brother Willie? Oo. Gusto ni Jesus Christ na kahit tayo po'y nasa lupa, mabuhay tayo na gaya ng nasa langit na tayo, Brother Edwin. Yes, Brother Willie. Kung papaano pamumuhay sa langit, dapat mag-practice na tayo dito pala sa lupa, Brother Willie, di ba? Oo, pwede naman kasi mga kapatid, mga ka-Bible study na kahit nasa lupa pa tayo, maranasan na natin yung pamumuhay sa langit. Pwede po yun. Di ba may kanta, Brother Edwin, Dahil sa'yo lupa manay langit na rin. Di ba? Oh. Di ba? Pagka ikaw kumikilala sa Diyos,
Yung presensya ng Diyos, yung presensya ng langit. Kahit dito ka palabang sa lupa, parang nasa langit ka na rin, Brother Edwin, di ba? Tama po. Pagka ikaw ay nasa presensya ni Jesus Christ, pag wala. Pagka ikaw ay hindi kay Kristo, sabi nung nag-aaway na mag-asawa, makalais na nga sa impyernong bahay na ito. Tama. Brother Edwin. Okay, kaya nung tinanong ng teacher yung pangalan ng tatay niya, Brother Willie, ang naisagot demonyo ito daw eh. Sabi, ang pangalan daw ng tatay niya, demonyo. Opo. Ang pangalan naman daw nung nanay niya, bruha. Siya naman daw si Demonyito. Oo, kasi pag nagagalit yung nanay niya, Demonyito ka. Yan. Saan daw sila nakatira, Brother Willie? Sa impyerno. Makalayas na nga sa bahay ng impyerno na to. Yun yung mga tao na walang Diyos, Brother Edwin. No? Tama. Brother Willie, basahin ko lang itong comment ni attorney. Napatahimik ako doon. Ngayon ko lang yun nakuha. Ano po ang nagpatahimik sa inyo nyo doon, attorney? Ayun, Brother Edwin. Di ba? Pagka naintindihan natin na yung kalooban ng Diyos sa langit, yun nga ang dinala ni Jesus Christ sa lupa, Brother Edwin. Di ba? Tama po. Sa langit, walang may sakit doon. Kaya nung bumaba sa lupa si Jesus Christ, yung mga may sakit dito na nasa lubong niya, dinala sa kanya. Pinagaling niya lahat, Brother Edwin. Tama, Brother Willie. Di ba yung babaeng dinudugo for 18 years, di ba? Pinagaling ni Jesus Christ. So, Yun, Brother Edwin, ang ating dyan, na gustong maintindihan ng ating mga ka-Bible study natin. Ngayon, Brother Edwin, 10:30 na pala. Oo nga, Brother Willie, mabilis ang oras. Pero Brother Willie, sumagot si attorney, basahin ko lang. Na ang gusto ng Diyos ay wala tayong sakit. Ayun pala. Doon pala siya nagulat, Brother Willie. Kasi ang nadidinig niya noong araw, ang Diyos ang nagpapagaling, ang Diyos ang sumusugat, ang Diyos ang pumapatay, ang Diyos ang buhay. Kaya na madidig pala ni attorney yun, talagang bagong-bago, Brother Willie. Yun naman talaga, Brother Edwin, yung kalooban ng Panginoon. Yung mga may sakit nga dito sa lupa, kagaya nung nabanggit mo, babaeng dinudugo, inaagasan for 12 years, Brother Edwin. Apo, 12, apo. For 12 years, 12 taong dinudugo yung babae. Yun, pinagaling yun ng Panginoong Jesucristo. Kasi nga, ganun nga ang sa langit yung mga nasa langit mga walang sakit. Mga sila, good health. Kaya nga itong si Apostol Juan, Brother Edwin. Apo. Noong siya sumula, ano sabi niya sa 2 Juan sa talatang 2? Minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Sa magandang balita, Biblia na salin, mas maganda yung pagkakasalin dyan. Magandang balita, Biblia. 2 Juan sa talatang 2. Ito, babasahin ko ang magandang balita, Biblia ng 2 Juan. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang katawan tulad ng iyong buhay espiritual na alam kong nasa mabuting kalagayan. Ayan, Brother Edwin, mga kapatid, mga ka-Bible study sa Facebook Live, sa YouTube Live. Dito tayo sa mga sinabi ni Jesus Christ, pinasulat niya sa kanyang mga apostol. Ang kalooban ng Diyos dito sa atin, mga Kristiyano sumasampalataya, mabuhay tayo hindi sa mga sakit at karamdaman. Huwag nating tangkilikin ang mga sakit karamdaman sa ating mga buhay. Amen. Tama. Brother Edwin,
Opo, wag nating tanggapin yan. Wag nating i-welcome sa ating mga katawan, Brother Willie. Oo, hindi dapat na ikaw ang mindset mo kobo yung mga magulang mo may mga sakit at ikaw bawa sila high blood. Uy, kaya ako high blood din ng mga magulang ko Diyan nga sa sakit na yan, namatay yung mga magulang ko sakit sa puso. Kaya tanggap niya na siya may sakit din sa puso. Hindi dapat ganun, Brother Edwin. Tama. Kumbaga sa Brother Willie, inadmit na niya na yun talaga ang niya nakatakda sa lahi nila. Oo, ilahi kasi namin yung kami diabetic. Kaya talaga may diabetes kami. Pwede namang sa iyo maputol yun, kapatid Pwede namang mahinto sa iyo sa mga anak mo, hindi na magtuloy. Tama po. Ayan, sabi ni Pusa at Daga, Brother Edwin, pakibasa mo nga yung kay Pusa at Daga. Mas okay pa to makinig sa Bible study ni Brother Willie compare sa religion puro pagpapahype at claim. Ayan, tapos kay Brother Attorney, na ang gusto ng Diyos ay wala tayong sakit. Ayun, Brother Edwin. Yes, yun talaga ang kanyang layunin. Gusto mangyari sa atin, di ba, Brother Willie? Kaya nga tayo dito sa programa natin, di ba, meron tayo ditong yung mga may sakit, may mga karamdaman tayong mga ka-Bible study. Meron tayong binibigay na pagkakataon na yung mga prayer request nila, bigyan daan natin para makatulong tayo. At yun na nga ang dapat natin gawin ngayon, Brother Edwin, dahil tayo yung ating orasan nagsasabi na sa atin, Brother Edwin. Sige, Brother Willie, umpisa na natin yung mga prayer request na ating bibigyan ng pagkakataon, oras dito po sa ating programa ngayong gabi. Hindi pa po tapos itong ating tinatalakay na ito, mga kapatid, mga ka-Bible study. Marami pa po tayong mga babasahin sa Biblia para mapatunayan ko po sa inyo na tayong mga Kristiyano, mga sumasampalataya, nabubuhay sa panahon ng bagong tipan. Hindi kalooban ng Diyos na tayo po ay mabuhay na may mga sakit at may mga karamdaman. Sa mga darating pong gabi pa, yan po yung ating maipagpatuloy. Opo. Sige po, Brother Edwin, yung ating mga prayer request, ikaw na ang magsabi kung ano yung mga dapat nilang i-comment dyan. Sige po, sa lahat po ng mga magpapadala ng prayer request, mayroon po kayong mga kahilingan, mayroon po kayong mga kamag-anak, kakilala na mayroon pong sakit at karamdaman, pakibigay nyo lang po ang kumpletong pangalan ng tao na may sakit at yung pong kumpletong pangalan ng sakit na ating pong ihingi at ilalapit ng kagalingan sa ating Panginoong Hesukristo. Maging specific lang po sa pagbibigay ng inyong mga prayer request para iyan po ay agad nating matagunan. Sige po, welcome po ang mga prayer request. Yung Brother Edwin, yung nag-aksidente sa banyo, yung nadulas, mo nga yung... Si Renel Ramos, Brother Willie. Sige, ano nga yung kanyang nangyari? Siya ay nabalian ng... Ribs. Actually, Brother Willie, kachat ko sa kanina, ang sabi ng doktor ay iniintay na lang mawala yung dugo doon sa baga, pero pinasarado na raw yung tubo at nag-iintay na lang daw na talagang mawala yung dugo at palalabasin na siya this week, Brother Willie. Sige, pag-pray natin, Brother Edwin, yung na yan, si Brother... Renel Ramos. Renel Ramos. Yes. Ikaw na, brother. Ikaw nakakaalam ng health condition niya. Sige, pag-pray natin. Sige. Sige po. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan ay patuloy na ipagkaloob kay Renel Ramos. Amen. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, pagkaloob na makauwi at makalabas na ng ospital si Renel Ramos. Patuloy na kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob kay Renel Ramos. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Tapos itong kay Godofredo Cordero, Silvia Galang, heart palpitation. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, heart palpitation. Inuutusang mawala sa katawan ni Silvia Galang. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa puso. Normal na pagtibok ng puso sa katawan ni Silvia Galang. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen.
Kay Winnie Sumagaysay, pananakit ng kanang kamay. Sa pangalan ni Jesus, pananakit ng kanang kamay, inuutusang mawala kay Winnie Sumagaysay. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na dumaloy ang kagalingan sa kanang kamay ni Winnie Sumagaysay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kay Carlos Ramos na nahihilo at may ubo. Sa pangalan ni Jesus, ubo. Pagkahilo, inuutusang mawala sa katawan ni Carlos Ramos. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Carlos Ramos. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Sige po, yung mga nandyan sa Facebook at YouTube, sumabay na lang po kayo sa ating commanding prayer na gagawin. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan. Sa pamamagitan po ng pangalan ng Panginoong Hesukristo, sa pananampalataya po natin gawin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Yes, Lord. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ayan, makikibalita tayo sa ating mga ka-Bible study. Kung kayo po ay meron ng tinanggap na kagalingan mula sa Panginoong Jesus, instant healing or gradual healing, yan po'y ating maipagpasalamat. Gawa po tayo ng short video testimony para maibalita natin ang kabutihan, ang kagalingan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Brother Edwin, ikaw ay bumati na at makapagpaalam na rin sa ating mga kasama. Yes, Brother Willie. Bago ko tuloy ang magpaalam, Brother Willie, may tanong lang si John Cedric. Face-to-face po ba ang inyong pagsamba? Yes, meron po tayong face-to-face pagsamba tuwing araw po ng linggo sa Block 1, Lot 20, Carnation Street, Rafael Homes, Makinabang, Baliwag, Bulacan. Meron din po tayong face-to-face via online, Brother Cedric. Yun po. Sa lahat po ng ating nakasama ngayong gabi, salamat po sa inyong pag-antabay sa amin ni kapatid na Willie na tayo po ay nakapagkwentuhan, nakapagtalakayan, at naway naging mabibiyaya po sa ating lahat ang gabing ito. Salamat po kay Attorney sa pagsubaybay niya sa ating programa ngayong gabi, Brother Willie. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon, salamat. Tayo nabigyan ni Attorney Lingad ng guidance kasi nga nabanggit natin ang tungkol sa saligang batas dito sa Pilipinas. Ang umiiral na saligang batas, 1987 Constitution. Sa gabing ito, tayo po ay nagtatapos na po sa ating Bible study at tayo po ay mag-closing prayer na po. Makapagpasalamat po tayo sa Panginoon para po sa ating naging pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Tayo po sama-samang manalangin. Ama naming banal, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, sa dugo ni Hesus, tanggapin mo po, Ama, ang aming pasasalamat sa buong maghapon, sa lahat ng mga biyaya, mga pagpapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat din, Ama, sa lahat ng pagliligtas, pag-iingat po sa buhay ng bawat isa sa amin, ng aming mga mahal sa buhay. Salamat, Ama, sa mabuting pagkakataon na ipinagkaloob mo sa gabing ito, upang kami po'y muling makapag-aral at matuto kami ng iyong mga banal na salita. Salamat po, Amang Banal, sa kagalingan na ngayon po'y ipinagkaloob mo sa aming mga sakit at mga karamdaman at ng aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa iyong kabutihan, salamat po sa iyong pagmamahal. Patawarin mo po, Ama, ang lahat ng aming mga kasalanan. Ama, sa gabi pong ito, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng mabuting balita, ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, maging ang aming mga kaaway. Maawa ka po, Ama, sa bawat isa sa kanila. Bigyan mo po sila ng pagkakataon na ikaw ay kanilang makilala, maunawaan nila ang iyong banal na kalooban,
At sa lalong madaling panahon, Ama, sila'y tawagin mo rin at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Magpadala ka pa ng mga manggagawang makakatulong sa pangangaral, tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Tulungan mo po, Ama, na makapagpatuloy ang pangangaral sa Facebook Live, sa YouTube Live. Lakipan mo po ng iyong mga himala, ng iyong mga pagpapagaling upang ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal ay maranasan ng aming mga mahal sa buhay, maging daan po ito ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Ama, sa gabi pong ito ng aming mga pagtulog, ng aming mga pamamahinga, sa iyong mapagpalang mga kamay, pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay at mga kapalaran, ang aming mga mahal sa buhay, sa dugo ni Jesus. Patuloy mo pong ipagkaloob sa amin ang iyong proteksyon, ng iyong pag-iingat. Hanggang sa araw po ng bukas, Ama, pagkaloob mo po sa amin ng buhay, lakas at mabuting pagkakataong makapagpatuloy po kami ng paglilingkod sa iyo. Ang lahat ng aming mga problema, ikaw na po, Ama, ang magbigay ng mga solusyon sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Ama, sumasampalataya po kami na ang lahat ng aming mga kahilingan ay yun na pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat po sa iyo, Holy Spirit. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Marami pong salamat sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi, sa inyong mga panalangin, sa inyong mga tulong, suportang pinansyal, dito po sa ating Bible study ito. Kaya po tayo nakapagpapatuloy pa. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Good night and God bless po.